Benedict POV. Pabagsak na isinara ni Benedict ang pintuan ng kanyang kwarto, pakapasok niya sa loob. His head got heated, nang makitang tila masaya ang dalaga kasama ang kanyang ama, at ang bodyguard nito. And for God's sake, talagang ipinagluto pa nito ang ama niya. Kaya mas lalo pa tuloy siyang nakaramdam ng inis sa dalaga, papa-impress lang. Kausap niya sa sarili. Akmang maghuhubad na sana siya ng damit pang itaas niya, nang bigla na lang bumukas ang pintuan, at pumasok doon ang dalagang kinaiinisan niya. What are you doing here? Galit na tanong niya dito, na tila wala naman pakialam sa tanong niya, at nagawa pa siya nitong taasan ng kilay. Let's talk. Lalaking pinaglihi sa galit at sama ng loob. What? Come again? Tanong niya pa dito. No, why would I? You have ears mister, then use it. Pagtataray nito sa kanya. Benedict couldn't help but to smirk. I didn't expect that you will gonna talk to me that way, he said while gritting his teeth. Dahil sa inis na naman na nararamdaman niya sa mga oras na yun. Oh, what will you expect? I have a mouth, right? I can speak, so I can talk to you in any way that I wanted ta, sagot nito sa kanya. Umiling-iling naman siya sa naging sagot nito. Now you're showing the real you. Baka nakakalimutan mo, that you have no right to talk to me that way lady. He said in a cold voice. So ikaw lang ang may rights sa lahat ng bagay. And rights mo rin na bastyusan ako at ang daddy, ganun ba? Whoa, come again daddy. Lakas maka daddy ha. Panunuya niya dito, and give Kyla an insulting smile. Yumuko naman ito na tila napahiya sa sinabi niya. Sorry if nakikidaddy ako sa daddy mo, alam kong wala akong karapatan, good. At least alam mong wala kang karapatan sa lahat ng bagay na nakakabit sa akin, putol niya sa sinasabi nito. Benedict saw how Kyla closed her fist, before she looked up and looked at him intently, and he was so sure that he saw the hatred in her eyes. Maybe you're right Benedict. Wala nga akong karapatan sa kung anumang meron ka, sa kung anumang bagay. Sino man ang nakakabit sa'yo. But it doesn't mean na pwedeng-pwede mo na ako, kaming bastyusan. Mahinahon pero andoon ang katigasan sa bawat salitang binibigkas nito. Know what? Napakaswerte mo, kasi may magulang ka pang na nakasubaybay sa'yo, na kahit puro kasamaan ng ugali ang ipinapakita mo, nandyan pa rin siya, trying his best to understand you. Stop preaching me lady, that won't work on me. Wala akong pakialam kung magwo-work or not, o kung makikinig ka o hindi. Dahil kahit anong sabihin ko, ikaw pa rin yan, sarili mo pa rin yan mister, but if I were you. Love your father, respect him bago mo pagsisihan yan bandang huli. Tuloy-tuloy na sabi nito, bago siya tinalikuran at basta na lang lumabas ng silid niya. Nahilamos naman niya ang kanyang palad sa inis, pero ganoon na lang ang pagsimangot niya, nang biglang kumalam ang kanyang sikmura. Bakit ngayon pa siya nakaramdam ng gutom? Sa bagay nga naman kanina pa siya walang kain, dahil sa dami ng ginagawa niya, limot niya nang dumaan ng resto para kumain. Isa patiwala naman siya na mag-o-order ang bodyguard ngayon ng babae ng pagkain niya. Pero hindi niya inexpect na magluluto ang dalaga, at kasama pang kumain ang ama niya. Mura niya ulit nang tumunog na naman ang kanyang tiyan. Kyla POV. Nanginginig ang mga kamay ni Kyla, habang pababa siya ng hagdan, and she can still feel that her knees are shaking. That man, inis niyang sabi. Ito lang talaga ang nakapagpakalabog ng malakas sa puso niya, at nakakapanghina sa kanya, lalo na when Benedict gave her the cold gaze. Isang hinggang malalim pa ang pinakawalan niya, bago tuluyang naglakad pababa ng hagdan. Pagdating niya ng dining si Colin na lang ang naabutan niya doon, dahil nagmamadali daw na umalis ang Don, at may kailangan pa daw puntahan. Ma'am tulungan ko na po kayo sa pagliligpit pagpepresinta nito. Okay lang, ako na lang, kaya ko naman sagot niya dito. Abay hindi naman po ata ako makakapayag niyan ma'am, ikaw na nga po nagluto, tapos ikaw pa magliligpit at maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Nangiti na lang siya sa sinabi nito. Sira, sige ilagay mo na lang itong tirang ulam sa ref. Hindi na po kakain si Sir Benedict. Yuzisan ito, mukhang hindi na din naman na malungkot na sabi niya kay Colin. Gaano ka na pala katagal sa kanila?
Yuzisa niya sa kausap. Benedict is my cousin ma'am, sagot nito na ikinagulat niya. Wait, meaning to say tito mo si Don Adson. Aha, my mom and Uncle Ben, your daddy-in-law I mean, are siblings. Paliwanag nito sa kanya. Oh, then why you working for him? She curiously asked. That's a very good question ma'am, nakangiti nitong sabi na ikinanguso niya. Huwag mo nga akong tatawaging ma'am, please lang, she said while pouting her lips. And why not? Amo kita hep, bara niya sa sinasabi nito. Hindi ako ang amo mo ha, and bago pa tayo lumayo ang tanong ko muna ang sagutin mo. Bakit ka sa kanila ka nagwo-work? Dahil gusto ko, nang mawalan ako ng mga magulang, tanging si Uncle Ben na lang ang kumupkup sakin. He treated me as his own child, and to tell you the truth, ayaw niya na bodyguard ako. Mas gusto nga niya na sa company niya ako magtrabaho, pero syempre tinanggihan ko, he explained. But why? Tak ang tanong niya. Gusto ko lang na ako naman ang paprotekta sa kanya, sa kanila ni Benedict, sila na lang ang meron ako, at ayokong isa man sa kanila may mawala pa. Kaya hanggat kaya ko, ay pagsisilbihan at aalagaan ko pa rin ang Don, he sincerely said. Tumangutango naman siya sa sinabi nito. Masasabi niyang may mabuting puso, at mabuting tao ang kausap niya ngayon. Kung sana ganito din kabuti ang Benedict na yun, Hayes. Lalim nun ha, wika nito na ikinalaki ng mga mata niya. Hindi niya akalain na napalakas pala ang buntong hininga niya. May naisip lang kasi ako, buti ka pa kasi iniisip mo ang Don, samantalang ang anak niya, nako. Wala sa sariling nasabi niya. Narinig naman niya ang mahinang pagtawa nito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Taas kilay niyang tanong dito. Wala naman, natutuwa lang ako, kasi napakasama talaga ng pagkakakilala mo sa pinsan ko, sabi nito. Bakit? Totoo naman Narinig mo naman kung paano niya sagutin ang ama niya, napakawalang respeto, ang sama ng ugali as in. Guwapo sana, pero ang sama ng ugali, at malamig pa sa yelo kung etroto ang daddy. Soon, malalaman at makikilala mo din ang totoong Benedict. May mga pangyayari lang talagang hindi inaasahan, kaya nagkaganyan yan. Panipi. Oh well, ayoko nang malaman pa, basta for me isa siyang madilim na aura, na dapat pailawan at nang magkaliwanag, at uminit naman ang buhay ng mamang yun. Sarap niyang kiskisin at gawing halo-halo. Gigil niyang sabi na ikinatawa ng malakas ni Colin, tapos niyo na ba akong pag-usapang dalawa? Baritonong boses na wika ng nasa likuran niya. Inay ko po, may cold eyes may tao pala sa likuran ko, gulat na sabi niya na ikinataas ng sulok ng labi ni Colin, habang nakatingin sa parteng likuran niya. And she knows that it was Benedict, the king of eyes. Benedict POV. Hindi alam ni Benedict, kung matutuwa o may inis sa naging reaksyon ng dalaga, nang magsalita siya sa likuran nito. Actually kanina pa siya nakikinig sa usapan ng dalawa, kaya alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. What now? Tapos na ba kayo? He said coldly. Humarap naman ito sa kanya, habang nakangiti ng pilit. Kanina ka pa ba dyan? Tanong nito. What do you think? He asked sarcastically, habang ang mga kamay niya ay pinagsilikop niya sa kanyang dibdib. Nagkibit-balikat naman ito bago nagsalita. Well, if you heard us, then good for you, wika nito bago siya tinalikuran, at nagpatuloy sa pagliligpit ng mga pagkain. Nagtagis tuloy ang mga bagang niya dahil sa ginawa nito, bago niya binalingan si Colin, na ang laki ng mga ngiti sa labi ng pinsan niya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Asar na tanong niya dito. Pero imbis na sagutin nagkibit-balikat lang din ito, at umaktong isinara ang bibig, bago sila iniwan at lumabas na ng kusina. He cursed. Kung magmumura ka lang pwede lumabas ka na lang, tumaas naman ang kilay niya sa sinabi nito. At sino ka sa tingin mo para paalisan ako sa bahay ko? And let me remind you lady, magmumura ako kung kailan ko gustong magmura, cause this is my place. Pagbibigay diin niya sa mga sinasabi niya dito. Oo na, wala naman umaagaw nito sa'yo, ang akin lang Mr. Kota na ako sa cocker-inig ng mga mura mo. So please, wika pa nito. Nagiging palasagot ka na talaga ngayon palatok niyang sabi sa dalaga. At least sumasagot ako sa tama, hindi sa mali,
sagot pa nito na lalong ikinainit ng ulo niya. Napabuga na lang tuloy siya ng hangin sa sinagot nito. Gusto man niyang patulan pa ang dalaga, pero mas pinili na lang niyang tumahimik, at saka siya naglakad patungong ref, para kumuha ng maiinom. At ganoon na lang ang pagkatakam niya, nang makita at maamoy ang ulam na alam niyang kakalagay lang sa loob ng ref, mas lalo tuloy siyang nagutom dahil sa amoy nito. If gusto mong kumain, ilabas mo na lang yan. Taas na po ako, wika ng dalaga, bago niya narinig ang mga yabag ng paa nito, palabas ng kusina. Tumayo siya ng tuwid bago isinara ang ref. A can of beer will do, Benedict, huwag kang matakam sa luto ng babaeng yun, pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. But to his disappointment, mukhang hindi ata nakikisama ang tiyan niya, at tumunog na naman ito. I don't think I can hold this anymore. Mabilis niyang binuksan ang ref, saka inilabas ang kakasilid lang ng ulam ng dalaga. Kumuha na din siya ng plato, tinidor at kutsara, at inilagay ang mga ito sa mesa. Uupo na sana siya, nang maalalang wala pa pala siyang kanin. Akmang tatayo na sana siya, nang nilapag ni Colin ang rice cooker sa harapan niya. What? I know you need rice bro, wika nito sabay kindat pa sa kanya. Sapak gusto mo? Tanong niya dito. Pero imbis na sagutin siya nito, ay tinawanan na lamang siya ng pinsan niya. Kung may nakakakilala man sa totoong siya, isa na si Colin doon, bukod sa kanyang mga buddies. Aayaw-ayaw ka pa sa luto ng asawa mo ha, pero kakainin mo din pala, pang-asar nito sa kanya. Stop it Colin, sita niya dito. Fine, wala na akong sinabi, sabi nito habang nilalagyan ng kanin ang plato niya. Bakit ba kasi pinaalis mo lahat ng kasambahay mo dito? Ano si Kayla ang gagawa ng lahat ng mga gawaing bahay? Abay napaka-lupit mo namang asawa niyan, Colin added. I didn't say that Kayla will gonna do all the household chores here. Sagot niya dito, is just that, nagkataon lang na nagkasabay kailangan umuwi ng Nanay Sally at nila Mela. But I already called them, para bumalik agad, dugtong pa niyang sabi dito. Tumango naman ito sa kangumiti. Good then, kawawa naman kasi ang asawa mo, kung ganoon ang mangyayari, pero teka lang, wala ka man lang bang nararamdaman sa kanya? Maganda ang asawa mo ha. Malambing at mabait pa. Saad nito na ikinakunot niya ng noo, at ikinahinto sa pagsubo ng pagkain. Bakit parang may gusto ka sa babaeng yun? Tanong niya dito. Sino bang hindi magkakagusto sa ganoong kaganda, bukod sa maganda na ang ganda pa ng ugali? Know what Col? I have a suggestion, why not try to seduce her? Paibigan mo, malay mo magustuhan ka din niya diba? Sabi niya dito. Hindi ako mang-aagaw ng asawa Benedict. And take note asawa pa ng pinsan ko, asawa mo. No way Benedict, tanggi nito. Oh come on, she's my wife only at paper call, but not in my heart. Napangisi naman ang kausap niya sa sinabi niya. Nah, I don't think so na sa papel lang yan. If I were you bro, huwag kang magsasalita ng tapos, mahirap na. Oh well, matagal na yang tapos, at alam kong hinding-hindi ko siya magugustuhan at mamahalin. I am just waiting for the right time to divorce her, dirdiretsong sabi niya pa sa pinsan niya. Umiling-iling naman si Colin sa sinabi ng pinsan niyang si Benedict. Alam niyang nabubulagan lang ang pinsan niya ngayon, dahil iba ang sinasabi ng bibig nito sa pinapakita ng mga mata nito, lalo na pag tumititig ito sa dalaga, masyado lang in denial ang pinsan niya, or maybe cause of pride. Dahil dun, may naisip na paraan si Colin, kung paano papalabasan ang totoong nararamdaman ni Benedict sa dalaga. Natulala ka na. Antag ni Benedict sa pinsan, nang makitang tila natulala ito, habang nakataas ang sulok ng mga labi. Ha, wala, may naisip lang ako kasi, paliwanag nito. Babae naman yan no. If I were you Col, umalis ka na sa pagiging bodyguard namin ni Dad, at ngayon ang babaeng yun, enjoy your life Colin. I am enjoying my life Benedict in serving and protecting our family. Seryusong wika nito na ikinangiti niya. But, if you really want me to stop being a bodyguard to this family, then come back now Benedict, my cousin, the real Benedict. Colin added. I'm trying Col, he answered sincerely. God knows I'm trying, really.
But maybe little by little, the real me will be back soon. Colin tapped his shoulder and smiled widely. Then I am so happy knowing that you're trying. By the way, does your bodies knows that you're a married man now? Yuzisa nito. No. Hindi na nila dapat pang malaman, cause our marriage is just nothing.